Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po sa Sarina Espaloma at kinilalahad kong aking punan para sa daily devotion na pinamagatang madalas pa magselos ang partner mo. So, ang ating concept is jealousy. Meaning, when we speak of God jealousy, we're not referring to petty, envy, or insecurity. Instead, it is holy and righteous desire of God to protect what belongs to Him, His glory, His people, His covenant. So God is jealous for His name because it's perfect and worthy of all honor. So ang ating scripture is Exodus chapter 34 verse 14 na sinasabi, "Do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God." So ang ating katuruan, number 1, God's jealousy protects His glory. So ang Diyos ay seloso sa mabuting paraan. Pinoprotektahan niya ang karapat-dapat na pagsamba at papuri na para sa Kanya lamang at hindi para sa iba. Diba? So, God's jealousy protects His glory. Number 2, God's jealousy is for us, not against us. So, ang pagkaselos ng ating Panginoon Diyos ay bunga ng Kanyang pagmamahal. Ayaw niya tayo mapalayo sa Kanya. Kaya gusto niya sa Kanya lang. No? Yung pagkaseloso is para sa atin, hindi laban sa atin. So, God's jealousy is for us, not against us. And lastly is God's jealousy treasures covenant relationship. So, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako sa atin at gusto niya rin maging tapat din tayo sa Kanya. Diba? Tulad lang yan ng mag-partner na isang tapat na partner na nagmamalasakit kung ang asawa niya or ang partner niya ay hindi na rin tapat, di ba? So, God's jealousy treasure covenant relationship. So, bilang application po, number 1, devote yourself to God alone. So, ibigay mo ng buong puso sa Panginoon Diyos. Walang hati, walang kapalit, wala. Sa Kanya lang, di ba? Like, mag-set tayo araw-araw ng pag-pray sa Kanya, ng pag-worship sa Kanya, hindi lang kapag may problema tayo lumalapit sa Kanya, no? Kailangan every time, anytime, anywhere, diba? So, devote yourself to God alone. Number 2, desire God above family, wealth, and prestige. So, mahalin at piliin mo ang Panginoon Diyos ng higit sa anumang bagay o tao sa buhay mo. Diba? Kapag kailangan mong mamili sa kalooban ng Panginoon Diyos o sa kagustuhan ng mundo, syempre pipiliin natin ang Panginoon Diyos. Diba? So, desire God above family, wealth, and prestige. And last is demolish all idols and anything that replaces God. So, alisin mo sa buhay mo o sa buhay natin ang mga bagay na nauna kaysa sa Panginoon Diyos. Diba? Ano mang kumukuha ng puso mo, alisin natin yan. Kung ang social media man yan, pera man yan, o relasyon, ang mas inuulang mo kaysa sa Diyos, dapat mo yung baguhin at alisin. Dapat si God lang yung number 1 na nauna sa atin. To demolish all idols and anything that replaces God. So, ayun namin ang aking natutunan sa daily devotion na may matutunan kayo. May share sa iba. Siyempre, mapay sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.